Ang Zakatul Fitr ay isang uri ng pagsamba na napakahalaga na nagtatapos sa buwan ng pag-aayuno. At bilang mga Muslim ay kailangan natin malaman ang tamang pamamaraan kung paano magbigay ng Zakatul Fitr. At dito, kailangan muna natin malaman ano ba talaga ang layunin, ang purpose ng Zakatul Fitr. Makikita natin ni sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, "Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri tuhratan lis-saimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin." Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, pinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr bilang paglilinis sa taong nag-aayuno mula sa mga walang kwentang salita at malalaswang gawain at bilang pagkain sa mga mahihirap. Ngayon magtatanong tayo, bakit may mga tao nagsasabi na pwede ang pera? Pwede ba talaga ang pera? Kailangan muna natin malaman. Ang pinakatama ay hindi pwede magbigay ng pera sa zakatul fitr. Ang pinakatama ay dapat pagkain ang ibibigay natin. Kasi bakit? Ang zakatul fitr ay isang pagsamba. At ang pagsamba natin, saan ba natin kinukuha? Kinukuha natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pamamaraan ng pagsamba, saan din natin kinukuha? Kinukuha din natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fitri sa'an min ta'am." Yung panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakasanayan na naming magbigay sa araw ng fitr isang sa' ng pagkain. Hindi siya nagbanggit ng pera. Ngayon kung titingnan natin, meron naman pera sa panahon nila, pero hindi pa rin sila gumamit ng pera. Titingnan natin, mas matindi yung kahirapan ng mga tao sa panahon nila. Pero hindi pa rin pinili ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng pera sa zakatul fitr. Dito natin makikita ang salita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun palagi ang nauuna. Yun ang susundin natin. Kahit ang ibang mga ulama na meron silang sinasabi na sumasalungat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit nirerespeto natin sila. Pero ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? "Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulih." Bumalik kayo sa Allah at sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binibigay niya palagi ay pagkain, hindi siya nagbibigay ng pera. Ngayon, gaano karami ang ibibigay natin na zakatul fitr? Sinabi nila at yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila isang sa. Ano isang sa? Katumbas na 4 na dakot ng 2 kamay. 4 na dakot. At ngayon makikita natin halos 2.5 kilograms ang ibibigay natin. At para maging ligtas tayo, ginagawa na natin 3 kilo ng pagkain. At kung anong pagkain kinakain dun sa lugar, yun ang ibibigay. Dito sa Pilipinas, ang kinakain ng mga tao ay bigas. So yun ang ibibigay natin. Ngayon, sino magbibigay? Ang zakatul fitr ay obligasyon ng mga individual, hindi lang sa mga mayayaman. Lahat ng mga Muslim, kahirap pa man sila, mayaman pa man sila, magbibigay sila. Bata pa man, matanda ay kailangan magbigay para sa kanila. Ngayon, ang isang tatay, meron siyang asawa, meron siyang 2 anak, magbibigay siya ng 4 na zakatul fitr. Paano sa isang bata naman na hindi pa siya pinapanganak? Hindi obligado magbigay para sa isang bata na hindi pa pinapanganak, pero mustahab siya. Pero rekomenda na magbigay ng zakatul fitr. Pero hindi siya obligado. Ngayon, kailangan ba nabibili ako ng bigas? O pwede naman na may bigas ako naman sa bahay? Pwede ba yun na lang ang bibigay ko? Okay lang kapag mayroon kang bigas sa bahay. Marami. Pwede kayo kumuha doon at yun ang ibigay ninyo. Pero kung wala kayo, bumili kayo. Paano kung wala akong kilala na mahihirap? Ay magtanong kayo. Makikita nyo marami nagpo-post na sila yung nagdidistribute ng zakatul fitr. Pero mas mainam kung meron kang kapamilya, kapitbahay na Muslim na mahirap, sa kanya muna ibigay. Ibigay mo sa kanya. Lalong-lalo na kapag kamag-anak mo siya. Pero kapag ikaw ay isang tatay, ikaw dapat ang gumagastos sa pamilya mo, hindi ka pwede magbigay ng zakatul fitr sa mga anak mo o sa asawa mo. Kasi bakit? Obligado sa'yo na ikaw na isang tatay na ikaw ang gagastos sa kanila. So ang zakatul fitr ay hindi pwedeng ibigay sa kanila. Ang sa kanila ay bibigay mo yung wajib. Magiging wajib sa'yo na bigyan sila ng pagkain. Pero yung zakatul fitr, ibibigay yan sa mga mahirap. Pwede sa mga kamag-anak natin. Ngayon, kailan ba natin ibibigay ang zakatul fitr? Ang pinakamainam na oras sa pagbibigay ng zakatul fitr bago magsala ng Eid.
pagkatapos ng Salatul Fajr hanggang bago magsala ng Eid. Yun ang pinaka magandang oras. Pero kung ikaw ay natatakot, baka wala kang mahanap, wala kang mabigyan. Sinasabi ng mga ibang scholar natin, pwede 1 o 2 araw bago mag-Eid. Pero ang pinakamaganda ay magbibigay tayo pagkatapos ng Salatul Fajr at bago magsala ng Eid. Paano kung nagbigay ako pagkatapos ng Salatul Eid? Kapag ikaw ay nakapagbigay pagkatapos ng Salatul Eid, hindi na yun mapapabilang sa Zakatul Fitr at mapapabilang yun sa sadaka ninyo.